Hello guys, good morning! Ayan, for today's video ay mag-unboxing tayo ng mga in-order ko sa grocery. Ayan, isa ka din ba sa kagaya ko na may phobia na sa mga kulang-kulang at nawawalang items? Ayan, kaya every time na may deliver ako, dino-double check ko yung resibo ko kung may kulang or wala. Kagaya ng mga in-order ko sa Pure Gold last time na more on chichirya nga lang yun, pero kulang siya. I mean, ang in-order ko is 10, pero ang naka-punch sa resibo ay 15. Pero yung items ko ay 10 lang talaga. Kaya nakakadala minsan pero wala tayong magawa dahil umaasa lang tayo sa deliver para hindi na tayo mag-close ng ating tindahan para lang mamili. Pero minsan, pinipilit ko talagang bumaba para at least yung napapamili natin ay sakto at walang kulang. And sa ngayon, pagka nagpapa-deliver ako, kagaya niyan, yan, nag-i-effort akong i-double check yung mga items ko, lalo na pagka kagaya ngayon, pataas ng pataas yung mga presyo ng bilihin, kaya dapat i-double check natin para kahit papano ay may kikitain tayo kahit pa piso-piso o 2 piso lang. Ayan. So, sa kagaya ko, na wala namang kasama sa bahay, bukod sa 2 kong anak, ay delivery na lang ngayon ang aking inaasahan. So, kagaya niyan, may mga impis na naman tayong chichirya. Nagkaroon ako ng impis na chichirya dyan. Kagaya po niyan, may mga impis tayong chichirya pero okay lang. Ang pinaka-importante is hindi siya kulang. Kompleto yung items kahit walang hangin yung iba. Ayan. Kasi yung mga walang hangin, hindi na natin siya mabebenta pero pwede nating makain. Ayan. Kaya kung kagaya kitang sari-sari store owner, ugaliing mag-check ng resibo ng items kung kulang o sakto para hindi tayo malugi. Ayan. Kasi subok ko na yung mga delivery sa akin na may kulang, may nawawala. Ayan. Kaya masaya ako pagka na-check ko yung resibo na sakto yung mga items na in-order ko. And ang pinaka-importante dyan is free yung delivery. Ayan. Kine-check ko din kung ilang piraso yung mga kape. Basta lahat ng in-order ko, kine-check ko kung kompleto. Kasi ayoko sa lahat yung kulang na kulang talaga. Di ba? Magkano lang naman yung kita natin sa isang items dyan, kagaya sa kape, 2 piso, sa chichirya, 1.50 na lang. Depende sa pricing natin. Depende din sa kuha natin. Kasi merong ibang lugar na mura, tsaka mahal. Depende sa lugar. Ayan. Kaya, hindi din pare-pareho yung presyo natin. So, ayan. Yung maipapayo ko lang, lagi tayong mag-double check ng items. Ayan. Itong mga in-order ko nga pala ay nagkakahalaga lang siya ng 2,500 and 21 centavos. Ayan. Yun lang yung ating mga pinamili. Ayan. Kumuha ako ng mga ketchup na pouch. Ayan. Butter. Kumuha ako ng dalawa-dalawa lang. Ayan. Mantika. 2 bote lang. Pandagdag lang sa ating mga stocks. Ayan. Yung mga items ko nga pala ay naka-budget lang din. Hindi na ako halos nag-i-stock. Ayan. Kagaya sa Nescafe Creamy Latte, may pag-grow points sa grocery, kaya kumuha ako niyan kahit meron pa ako. Kasi kahit papano ay na-forward ko naman na yung Nescafe Creamy Latte. Tsaka yung Pure Foods na Chinese luncheon meat ay 2 na lang din. So, nagdagdag ako ng 2. Kahit papano masarap yun eh.
Yung mga tuna, nagdagdag lang ako ng mga padalawa-dalawa para kahit papaano may stock tayo paunti-unti. Yung mga chichirya ko, 2, 4, ayan, 6. Yan nga pala yung Cloud9 na overload. Hindi ko alam kung magkano yung bentahan yan kasi first time ko lang kumuha yan at magbenta. Yung normal lang na Cloud9 kasi yung binibenta ko. Yung naimpis na naman na bigat. Ayan. Ang bentahan ko pala ng piatos na malaki ngayon ay 40. Ang Energen ko ay 10 pesos. Ayan, comment kayo sa baba kung magkano din yung bentahan nyo ng Energen. Ayan, yung ano na yan, dato puti na patis, hindi ko na siya kayang i-forward ng ng 15 pesos. 15 pesos lang benta ko niyan, pero sa ngayon hindi na siya kaya sa 15 pesos. Kaya nagtaas na siya. Nagtaas na yung presyohan niyan. Ang dato puti na patis. Ano na ba yung ano niya? Nasa ano na siya? 13.15. Hindi na siya kaya sa 15 pesos. Mga 16 na. Yan lang lahat yung ating mga napamili. Diba? May increase tayo. 3. Ayan.